ilaha illallah, Allahu Akbar. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, natalakay natin sa mga naunang video muhadara natin ang patungkol sa usulus salasa, ang tatlong ugat ng kaalaman sa panuntunan ng relihiyong Islam. At ngayon ay ating dudugtungan bilang ikalawang bahagi ang ating topic. Alam ba ninyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bukod sa obligadong malaman at maimplementa ng lahat-lahat ng mga tao, lalong-lalo na ang mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, itong usulus salasa, ang tatlong ugat ng kaalaman sa panuntunan ng relihiyong Islam, ay dapat din natin malaman na ang usulus salasa ay hindi lang po ito ipinapatupad sa umma na ito, bagkus ito ay pinapatupad din sa mga naunang umma, nation na nauna pa sa atin. Dahil bawat umma, nation ay mayroong mga propeta sugo na ipinadala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala para ipangaral sa kanila, ituro sa kanila ang pagkilala, pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po yung tinatawag na at-tauhid, na ang kalima ng tauhid mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang pagbigkas natin ng la ilaha illallah, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, ba'ada'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtinabut tagut. Katotohanan kami, ang Allah, ay nagpadala ng mga propeta sugo sa bawat umma sa kanilang mga panahon para ipangaral, ituro sa kanila ang pagkilala, pagsamba sa nag-isang Diyos, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, at para iwaksi, talikuran itong tinatawag na tagot. Ang tagot mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay marami po ang pananaw, opinyon ang mga ulama ukol sa kahulugan ng tagot. At kabilang na dito ang isang opinyon ng isang ulama na nagsabi na ang kahulugan ng tagot ay lahat-lahat ng mga uri ng pagsamba maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ito ay wala sa pamaraan na itinuro ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang kanyang mga propeta at sugo. At meron ding opinyon, pananaw si Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ukol sa kahulugan ng tagot. Ayon sa kanya, ang kahulugan ng tagot ay ash-shaytan. Dahil lahat ng gawain ng syaitan ay nagtutulak ito ng pagkaligaw sa matuwid na landas at pagsuway sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang syaitan mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay bago pa man siya pinalabas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paraiso patungo dito sa kalupaan, ay siya ay sumumpa mismo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kanyang ililigaw ang lahat-lahat ng mga tao dito sa ibabaw ng mundo. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, ba'ada'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyananna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. O aking Panginoon, dahil sa ako ay iyong iniligaw at iyong inilayo sa iyong habag, kung gayon ay aking sisilawin, papalamutiin ang lahat-lahat ng bagay dito sa ibabaw ng mundo, at silang lahat, sila ng mga tao ay aking ililigaw. So, sumumpa ang syaitan na kanyang ililigaw ang lahat-lahat ng mga tao, lalong-lalo na ang mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung kaya't, ayon sa kay Umar bin al-Khattab, ang kahulugan ng tagot ay ash-shaytan. So kung titignan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang dalawang opinion na ito ay hindi po ito magkalayo, bagkus ito ay magkalapit sa isang kahulugan lamang. Maari po itong magkasundo dahil lahat-lahat ng mga gawain na salungat, taliwas sa pamaraan na itinuro ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ganoon din ng kanyang mga propeta at sugo, at ganoon din lahat-lahat ng mga uri na pagsamba na maliban sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang lahat ng ito ay matatawag din na tagot, na mahigpit na ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga alipin. Kung kaya ito ang dahilan kung bakit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagpadala ng maraming propeta at sugo sa bawat umma sa kanilang panahon upang
ituro, ipangaral sa kanila ang pagkilala, pagsamba sa nag-iisang Diyos at para iwaksi talikuran itong tinatawag na tagot. Alam ba ninyo mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang lahat-lahat ng mga propeta ay nagkaisa, nagkasundo, isa lamang po ang kanilang pangaral, katuruan sa kanilang mga umma. Mula pa sa kauna-unang propeta na si Adam alayhisalam hanggang sa kahuli-huliang propeta, sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay iisa lamang po ang kanilang katuruan, pangaral sa kanilang mga umma na nasasakupan. Dahil po ang lahat-lahat ng mga propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila po ay magkakapatid. Al-anbiya'u ikhwa wa dinuhum wahid. Lahat-lahat ng mga propeta, sila po ay magkakapatid. Bakit po sila magkakapatid? Dahil iisa lamang po ang kanilang reliyon na itinuro, ipinangaral sa kanilang mga umma. Walang iba kundi ang reliyong Islam. Na alam natin na ang reliyong Islam, ang kahulugan ng Islam ay ang ganap na pagsuko na may pagpapakumbaba at pagpapasakop ng kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun po ang kahulugan ng Islam, na ito ang reliyon na itinuro, ipinangaral ng mga propeta na nauna pa sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa kahuli-huliang propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nalaman natin dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na iisa lamang po ang reliyon na itinuro, ipinangaral ng lahat-lahat ng mga propeta, na walang iba kundi ang tunay at totoong relihiyon, ang reliyong Islam. So hindi lang po dito itinuro ang reliyong Islam sa kasalukuyang umma na itinuro ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus ito ay itinuro din sa mga naunang mga propeta na nauna pa sa kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po yung katibayan na lahat-lahat ng mga propeta ay iisa lamang po ang kanilang pinangaral, itinuro sa kanilang umma, nation na nasasakupan sa kanilang mga panahon. Walang iba kundi ang pagkilala, pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sana po ay meron po tayong napulot na aral dito sa ating tinalakay. Naway patnubayan tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.